manhunt operation sa mga dayuhang POGO workers na nananatili sa bansa. Sinimulan na ng Bureau of Immigration. 6 na sospek na nag-alok umano ng posisyon sa Barm Parliament kapalit ng 15 million pesos na aresto ng NBI. Mga sospek nagpakilala pang konektado sa Malacanang. Malaking tulong po yung AKAP sa amin kasi kahit paano nadagdagan po yung income. Mas epektibong pagpapatupad sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Department of Health tiniyak na nakahanda sakaling may bagong virus na lalaganap ngayong taon. 9.4 degrees Celsius, pinakamababang temperatura na pwedeng maranasan sa kasagsagan ng amihan sa Pilipinas ayon sa Pag-asa. Hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Mahigit 11,000 dayuhan na dating nagtatrabaho sa mga ipinasarang POGO ang nananatili pa rin sa bansa, batay sa ulat ng Bureau of Immigration. Ngayong tapos na ang ibinigay na deadline upang kusa silang umalis ng Pilipinas, itinuturing na silang illegal aliens. Ayon sa BI, sinimulan na nila ang pagtugis sa mga dayuhang POGO worker na nagpupumilit pa ring manatili sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. January 1 po, simula na ng paghahanap po at pagtugis sa kanila because the moment that they failed to leave the country pagkatapos po ng December 31 deadline, they are considered illegal aliens already. Matagal nang pinaghahandaan ng Bureau of Immigration ang isasagawang operasyon para sa mga dayuhang POGO workers na hindi susunod sa itinakdang deadline ng pamahalaan. Ayon sa BI, pagpatak ng January 1, lahat ng mga dayuhang POGO worker na hindi umalis ng bansa ay ituturing ng illegal alien at hahanapin para sa pilitang paalisin. Sa ulat ng Bureau of Immigration, nasa 11,254 na dayuhan pa ang hindi umalis at piniling manatili at magtago sa bansa sa kabila ng paalala ng pamahalaan na itatapon sila palabas at hindi na muling makakabalik pa sa Pilipinas. Out of the 33,863 online gaming company foreign employees under PAGCOR po, yung mga galing sa mga lisensyadong kumpanya licensed by PAGCOR, only 22,609 left the country, which leaves po us to more than 11,000 foreign nationals that are set to be deported by the Bureau of Immigration. Kaya hahanapin sila isa-isa ng Bureau of Immigration. Bagamat malaking hamon ito sa ahensya, pero nakahanda raw sila para dito. Humingi na rin sila ng tulong sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Lalo na at may mga ulat na may mga breakaway groups na ang POGO na bumuo ng maliliit na grupo at nagsasagawa na ng online gambling operations. Meron po tayong manhunt na ginagawa ang ating intelligence division kung saan po tutugisin at hahanapin itong mga foreign nationals na ito dahil kinukonsidera na po natin sila na illegal aliens. Sinabihan na rin ng ahensya ang mga POGO company na kung may mga itinatago pa silang mga dayuhan ay ilabas na nila ang mga ito. Maaari ding habulin ng BI ang mga Filipino incorporators ng POGO kung mapatunayang nagtatago sila ng mga dayuhang manggagawa. Ang mga dayuhang POGO workers na sumunod sa itinakdang deadline na umalis sa bansa ay maaari namang makabalik sa Pilipinas lalo na kung mayroon silang naiwang pamilya sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagamat sarado na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, sinabi ng Department of the Interior and Local Government at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na dire-diretso pa rin ang kanilang pagmomonitor sa posibleng pagsasagawa ng guerrilla operation ng mga natitirang tauhan ng POGO sa Pilipinas. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
So far, lahat naman ng nasa listahan natin ng PAGCOR at saka nung Joint Task Force natin, naisara na natin yon At actually, minomonitor pa rin namin yon, but sa ngayon, ang report sa amin talaga nakasara. Sarado na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Bago pa ang deadline na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 31, ay sarado na ang nasa 148 na POGO sa bansa, kabilang ang naiwang 47 na lisensyado. Sinabi naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na maging ang mga working visa ng mga empleyado ng POGO ay kanselado na at nag-downgrade na bilang tourist visa. All of the working visas nitong mga foreign nationals are all cancelled na noong October 15 pa. And that's why karamihan sa kanila mga tourist visa na lang, which is pag sinabi mong tourist visa, they can stay here for 30 o kaya they can stay here for 60 days. But after that, kailangan bumalik na sila sa kanilang mga bansa. Dagdag ni Secretary Rimulya, nasa 10,000 pang tauhan ng POGO ang kanilang minomonitor sa kasalukuyan. Kinumpirma din ng PAOK na nakatanggap sila ng report kaugnay sa guerrilla operations ng POGO sa bansa. Pag sinabi ng guerrilla operation, ito yung gumawa ng mga small scale POGO operations. At ito ay kumalat sa buong Pilipinas kasi may mga reports kaming natatanggap from the local government units na mayroon nagpunta ng North, mayroon nagpunta rito sa parte ng Calabarzon, Mimaropa, and sa Visayas. And yun yung mga minomonitor natin. Dagdag ni Undersecretary Cruz, isa sa palatandaan ng patagong operasyon ng POGO ay kapag biglang dumami ang dayuhan sa isang lugar, kapag mayroong umupa sa isang resort o lugar ng matagalan o kaya ay kahit hanggang 6 months, kapag ang isang bahay o apartment ay nagpalagay ng maraming internet connection o Wi-Fi, at kapag kahit gabi ay nakabukas o magdamag na mayroong ilaw sa mga nirentahang bahay. Yun yung mga simpleng physical indicators na magsasabi na yung lugar na yon o yung grupo na yon ay involved sa POGO kasi nga kung sila ay nagtatrabaho sa gabi, siyempre yung tinatarget nila, yung isang bansang tinatarget nila, maybe doon umaga o kaya tanghali, kaya sila nagtatrabaho sa gabi. So yun yung mga indicators na nasabi na namin ito sa mga local government officials through an audiovisual presentation na ginawa namin para sa kanila para at least may initial knowledge sila kung ano ba talaga yung mga indicators para malaman na may POGO operation sa isang lugar. Una nang sinabi ng PAOK na iminomonitor din nila ang operasyon ng mga BPO o call centers sa bansa na posibleng gawing front ng POGO guerrilla operation. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng ilang senador ang plano ng Office of the Solicitor General na kanselahin ang lahat ng fraudulently acquired birth certificate ng mga dayuhan sa bansa kasunod ng pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na isa sa mga nagsulong ng POGO ban, sang-ayon siya na dapat agad matunton at kanselahin ito upang wala ng dahilan ang mga kriminal na manatili pa sa bansa. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na ang kaso ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go ay nagpakita ng laki at lawak ng dilema sa mga dayuhang mamamayan na iligal na nakakuha ng citizenship, passport at government ID. Umaasaan niya siya na hindi matatapos dito at mas mapapalawig pa ang pagkakansela ng mga fraudulent o peking birth certificate sa pakikipagtulungan sa mga kaukulang ahensya, kabilang na ang Bureau of Immigration, Department of the Interior and Local Government at Philippine Statistics Authority. 2 linggo na lamang ay magbabalik sesyon na ang Kongreso. Ngunit wala pa rin katiyakan ng pag-usad ng inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang political analyst,
Tiyak na nagdadalawang isip ang mga mambabatas kung susuportahan ang isinusulong na impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Ito malaking sugal din on the part of the lawmakers. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi somehow meron pa rin mga supporters yan, ano? Nag-aalangan ang ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, tiyempo na malapit na ang midterm elections kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Dun sa latest survey na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mo na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito laban sa Vice Presidente. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break, tingin ko kulang na rin sila sa oras. At saka dahil may standing order ng President, baka hindi sila magkakaroon ng special session para dyan. Yes. Para sa impeachment complaints. So I think impeachment complaints yan will take the normal route. Hindi yan ipa-fast track. Kasi wala rin naman numbers eh. Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga World War, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito parang Cold War. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Sa kasalukuyan, 3 na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa Kamara at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng National Security Council o NSC. Sa ilalim ng Executive Order No. 81, wala na sa listahan bilang miyembro ng Council ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Paliwanag na Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na i-streamline ang membership ng NSC at ang Vice Presidente ay hindi itinuturing na may kaugnayan sa mga responsibilidad ng NSC. Sa kabila nito, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag pa ng miyembro o advisors. Nakasaad naman sa EO na kailangang masiguro na ang NSC ay mananatiling matatag na institusyon para sa pambansang seguridad. May kakayahang umangkop sa mga nagbabagong hamon at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay magtataguyod at magpoprotekta sa pambansang seguridad at soberanya. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mas epektibong pagpapatupad ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kasunod ito ng mga pagtuligsa sa programa na umano'y ginagamit lang ng mga politiko. Ito ang balita. Malaking tulong po yung AKAP sa amin kasi kahit paano nadagdagan po yung income. Isa si Maan sa milyong-milyong Pilipinong nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP noong nakalipas na taon. Anya, nakatulong ang financial assistance para madagdagan ang puhunan nila sa kanilang pagtitinda. Sa kasalukuyan, may 2 anak siyang nag-aaral pa. Sa ilalim ng AKAP, may one-time cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso para sa mga pamilyang kapos ang kita. Yung nakuha ko pong pera sa AKAP, yun po yung pinambibili ko para sa mga paninda namin. Sa pang-araw-araw, may gastusin, pandagdag baon ng mga anak ko, pamasahe din ng asawa ko pagpasok sa trabaho. Ngayong araw, nagpulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE at National Economic Development Authority o NEDA para sa bubuuing enhanced guidelines kaugnay ng pamamahagi ng tulong sa ilalim ng AKAP.
Inilagay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng conditional implementation ang nasa 26 billion pesos na halaga ng pondo ng AKAP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa gitna ito ng mga pagtuliksa ng mga kritiko sa programa dahil sa pangambang ginagamit lamang ang pondo para sa agenda ng mga politiko. Ang AKAP na inisyatibo ng mga kongresista noong 2024 ay ipinatutupad ng DSWD sa layong tulungan ang minimum wage earners sa gitna ng inflation. Pagtitiyak naman ng DSWD, walang kinalaman ang mga politiko sa AKAP. Mas magiging epektibo rin ang pagpapatupad sa programa ngayong taon sa pamamagitan ng enhanced guidelines na ibinili ni PBBM bago ma-release ang pondo nito batay sa DSWD. Para mas ma-optimize yung pondo and mas masiguro na mas efficient yung implementation. And we don't cater to any politicians, but we directly serve our clients, our beneficiaries, those who are vulnerable, marginalized, and those who are in need of our assistance. Si dating Finance Undersecretary Shelo Magno, hinamo naman si House Speaker Martin Romualdez na isapubliko ang listahan ng mga tumatanggap ng AKAP. Nauna nang ipinagtanggol ng House Speaker ang ayuda. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Lahat naman yan ay nasa Department of Social Welfare and Development. Parapat lang po na dun po manggaling ang listahan kasi sila po ang in charge ng implementation. Ayon naman sa DSWD, hindi maaaring basta-basta isapubliko ang listahan ng AKAP beneficiaries. Nasasakop ito ng Data Privacy Act. So hindi siya pwedeng isa publiko ng ganun-ganun lang since it entails a lot of data information ng ating mga beneficiaries. So we want to protect their privacy, no? Samantala, nakahanda naman ang Department of Labor and Employment na tumulong sa pagtukoy ng mga karapat-dapat na benepisyaryo ng AKAP. Magiging bahagi para i-disseminate yung information na ganito nang sa ganun ng ating mga kababayan ay alam ano ba itong AKAP, sino ang qualified dito at ano yung mga requirements patungkol po sa kanilang eligibility o availment nitong benepisyo pong ito. Sa datos ng DSWD, halos 5 milyon ang nakinabang sa AKAP mula January to December 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila nakasanayan na ng marami nating mga kababayan ang paglalagay ng sagabal sa mga bangketa sa Metro Manila, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kanina, muling nagsagawa ng clearing operation ng MMDA base na rin sa natanggap nilang request at report na ginagawang garahe ng mga truck ang bahagi ng National Road sa Maynila. Ito ang balita ni Benedict Samson. What we're trying to change here is yung nakasanayan. So, definitely ang mga bagay na nakasanayan, it would take a long time for them to get accustomed to it, no? So, talagang kailangan paulit-ulit tayo. Hindi titigil ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga isasagawang clearing operation sa National Capital Region. Ayon kay MMDA Special Operation Group Head Gabriel Go, nais nilang maalis sa publiko ang tila nakasanayan ng paglalagay ng sagabal sa mga bangketa na siyang daanan sana ng mga tao. Kanina, muling nagsagawa ng clearing operation ng MMDA sa Honorio Lopez Boulevard hanggang sa North Bay sa Maynila matapos ang natanggap na report na ginagawang garahe ng mga truck ang naturang kalsada. Honorio Lopez Boulevard until North Bay is a national road. So meron po tayo natanggap na complaint and request for clearing operation because of the problems of illegal parking such as yun nga po, mga malalaking trailer trucks, mga sasakyan, mga delivery vans. Isa-isang tinikitan ang mga driver ng mga sasakyan na nadatnang nakaparada habang hinatak naman ang mga sasakyan na walang naabutang driver. Bukod sa mga truck, nabigyan din ng ticket ang mga may-ari ng motorsiklo na nakagarahe sa bangketa. Ako talaga nagpa-park? Yung po sa taas po. Pero sa banda ron, hindi dito sa ano?
Nakaligtaan lang. Nakaligtaan lang po iangat. Paano yan? Magkano rin yung multa? Ewan ko lang, bayad center na lang. Kinumpiska rin ng mga otoridad ang mga nakahambalang sa bangketa, kaya ng mga gamit sa vulcanizing shop na ito na sakop na ang buong bangketa. Hindi naman po kami sa kalsado gumagawa dito po. Pasensya na po. Bukod sa clearing operation, may natsyempohan rin ng MMDA ng mga motorcycle rider na nagmamaneho na walang helmet. Inimpound naman ang motorsiklo na driving without license. Nadatnan din ng MMDA ang barong-barong na ito ni Mang Teodoro na matapos ma-demolish ang tahanan noong Hunyo ay sa gilid na lang ng bangketa na nirahan. Almost 30 years na kami nirahan dyan. Hindi man lang nasunod ang due process, yung batas. Kaninong lupa po yan? Ma'am, sa gobyerno po yan. Tinitrace na ko nga yung dokumento nila, mga pikit dokumento nila. Inagaw lang talaga sa amin yan. Ma'am, yan, sana hingi ko tulong sa inyo, ma'am. Kasi yung ipinangako nila sa barangay na bibigyan kami ng financial saka yung relocation at hindi nila tinupad, yung sana ma'am, ang hihingi ko lang tulong sa inyo. Bilang konsiderasyon, itinabi na lang at hindi na muna kinumpiska ang mga gamit nito at dahil na rin sa iniinda nitong karamdaman. Samantala, all set na rin ang MMDA para sa traslasyon sa Quiapo, Maynila. Siguro for this year, no, ang magiging minimal na lang po ito dahil we started early naman. Alam naman natin, January 9 pa ang pinaka-event proper. So we have ample of time to do the announcement, to do the warning. Tulad po ngayong araw, papasadahan na po natin yan, but we will be a bit more lenient for this time, for this day, no? Muli namang nagpaalala ang MMDA na palaging panatilihing malinis ang kalsada may okasyon man o wala upang mabigyan na rin ng madaraanan ng ating mga kababayan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magpapatupad ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, 40 hanggang 70 sentimos ang maaaring madagdag sa kada litro ng gasolina, 75 centavos hanggang piso naman sa diesel, habang 70 to 80 centavos per liter sa kerosene. Ayon sa DOE, ang napipintong pagtaas ay bunsod ng pinalawig na production cuts hanggang April 2025 ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula Perth, Australia. Isang veteranong sundalo mula sa Texas na sumusuporta sa Islamic State ang kumilos ng mag-isa sa pagsalakay sa New Orleans noong January 1. Ayon sa FBI, nagresulta ito sa pagkamatay ng hindi bababa sa 14 na individual at pagkasugat ng 35 iba pa. Napatay ang suspect matapos magpaputok sa mga pulis. Ito ang balita ni Noel Poliarco. The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. Mag-isang kumilos ang lalaking nasa likod ng pag-atake sa New Orleans noong December 31. Ayon sa Federal Bureau of Investigation, ang Texas-born US citizen Army veteran na si Shamsuddin Jabbar na nagsagawa ng atake sa New Orleans ay kilalang supporter ng ISIS. Bago ang pag-atake, gumamit siya ng social media para ipagdiwang ang kanyang suporta sa ISIS. Nag-post siya ng 5 video sa Facebook mula 1:29 AM hanggang 3:02 AM na naglalarawan ng kanyang pagsuporta sa teroristang grupo. Sa mga videos, sinabi niya na nais niyang manakit ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit nag-alala siya na hindi tututukan ng media ang gyera sa pagitan ng believers at disbelievers. He posted videos on social media indicating that he is inspired by ISIS, expressing a desire to kill. Ipinakita rin ni Jabbar na sumapi siya sa ISIS bago ang nakaraang summer at inihayag ang kanyang last will and testament. Napag-alaman ng FBI na may isang ISIS flag sa truck ni Jabbar at mga improvised explosive devices sa lugar ng atake.
Walang nakitang koneksyon ang atake sa New Orleans sa insidente sa Las Vegas noong araw rin na yon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at itinaas ang seguridad para sa mga darating na events sa New Orleans kasama ang Sugar Bowl game at ang Super Bowl. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan na ng mga otoridad ang driver ng Tesla Cybertruck na sumabog sa harap ng Trump International Hotel sa Las Vegas noong January 1. Si Matthew Allen Livelsberger ay isang aktibong miyembro ng US Army Green Berets. Siya ay nakalive mula sa kanyang misyon sa Germany nang mangyari ang insidente. Nasa loob ito ng sasakyan nang sumabog ang mga gasoline canister at malaking firework mortar. Labis na nasunog ang labi nito at hindi makilala ng mga investigador. Ayon naman sa Federal Bureau of Investigation, isolated at wala pang ebidensya ng koneksyon si Livelsberger sa teroristang grupo. Tinangkang pasuki ng mga otoridad ng South Korea ang compound ni impeached President Yoon Suk-yeol upang isilbi ang warrant of arrest. Subalit, bigo ang mga ito matapos hadlangan ng matinding depensa ng Presidential Security Service na nagbantay sa lugar. Tinutulan ni Yoon ang mga kasong insurgery kaugnay ng kanyang deklarasyon ng martial law noong December 3. Giit ng abogado ni President Yoon, walang legalidad ang warrant of arrest at patuloy silang maghahain ng mga legal na hakbang. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Hindi sinusuportahan ng Department of Health ang kumakalat na ulat sa social media hinggil sa umano'y outbreak ng bagong virus sa isang partikular na bansa. Ngunit samut-sari na ang komento ng mga netizen kaugnay dito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kaninang umaga, pagising ko, yun ang narinig ko. Yung sa China nga, tsaka napanood ko rin. Kahit hindi pa kumpirmado, napanood ko na sa China sa Facebook. Talagang paghahandaan natin yun. Sa ayaw at sa gusto natin, darating talaga yan. Yan ang prediction eh. Maraming nababahala sa pagkalat ngayon sa social media ng isang umano'y panibagong international health concern o outbreak. Ito ay ang sinasabing paglaganap ng human metapneumovirus o HMPV sa China. Gaya na lang ni Liwanag Tolentino na pinaniniwalaan ang post na nakita niya sa Facebook. Labis ang kanyang pag-aalala dahil naranasan nito ang hirap noong nagdaang COVID-19 pandemic. Halos lahat ng kanyang pamilya ay tinamaan ng COVID-19 at may nasawi pa siyang kamag-anak. Naranasan ko na kasing makwarantin. Magdala ng pagkain sa mga ospital. Kasi dito, katulad kami, volunteer. Ang hirap isara yung compound mo. Nalalabas ako dahil kailangan ko pumasok. Hindi ako makalabas kasi nga, yung kapitbahay namin, na-quarantine. Damay-damay na. Nakakabala kasi saan mo tayo kukuha ng gamot doon. Ngunit para sa vendor na si Cecilia Anagaran, hindi na niya ito gaanong iniisip pa dahil na rin sa pagtitiwala sa mga eksperto sa medisina. Hindi na akong mababahala sa kasi una-una may mga doktor tayo na parang may experience na sa gamot kung ang mga dapat gawin. Tapos kumbaga yung mga tao parang alert na kung sakaling magkaroon uli ng COVID. Alam nila yung mga dapat gawin kung ano ang dapat gawin. Talagang dapat mag-ingat. Ganito rin ang pagtingin ng rider na si Alan Tolentino. Aniya gaya noong nagdaang pandemya, nakalikha naman ng gamot panlaban dito. Di na ma'am kasi meron naman tayong vaccine na nagawa ng gobyerno. Meron naman na pangontra siguro doon kung magkaroon ng bagong sakit. Makagawan din naman agad siguro yun. Hindi rin agad siya naniniwala basta sa nakikita niya lang sa social media. Ay, hindi man. Maraming fake news din. Kaya hanggat hindi sinasabi ng gobyerno, dapat wag mo nang paniwala. Hanggat wala sa
wala silang sinasabi, huwag tayo maniwala. Kasi marami talagang fake news sa social media. Kaugnay nito, agad naglabas ng pahayag ang Department of Health kung saan sinabi nila na hindi nila sinusuportahan ang kumakalat na post. Binigyang diin ng ahensya ang World Health Organization o WHO man o ang mismong bansang tinutukoy ay hindi pa kinukumpirma ang mga kumakalat na impormasyon. Aktibong biniberipika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Panawagan ng DOH sa publiko na huwag magbahagi ng mga hindi beripikadong website o online sources o magpakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Health, ay aktibong kalahok sa network ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Ang matatag na sistemang ito ang nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa mga international health concerns. Ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. Siniguro naman nila sa publiko na nakahanda ang ahensya na tumugon kung sakaling magkaroon ng panibagong health concerns sa bansa. Nakita naman ang kahandaan ng DOH sa ganitong bagay nang maitala ang mga kaso ng Mpox noong nakaraang taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo na ngayong 2025 ang mga bago at pinalawig na benepisyo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabilang dito ang ilang pangunahing sakit na nagiging problema ng mga Pilipino, partikular na ang heart disease o sakit sa puso. Sakop na rin ng State Health Insurer ang ilang simpleng kaso ng outpatient na hindi kinakailangan ng hospital admission. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, actually marami kaming packages na ilalabas at inilabas effective ngayong January 1. Tumugon at inaksyonan na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang daing ng mga benepisyaryo nito. Kasunod dito ng mga usapin kaugnay ng maliit na benepisyong ibinibigay ng PhilHealth, gayong umaabot pa ng 600 billion pesos ang reserbang pondo ng institusyon. Alinsunod sa Universal Healthcare Act, mas pinalaki ng state insurer ang mga benefit package nito ngayong 2025. Ito ay upang matugunan ang pangangailangang pangmedikal lalo na ng mga mahihirap. Una na rito ay ang pagtataas ng case rate ng PhilHealth mula 30% noong Pebrero sa 50% bago matapos ang taong 2024. Paliwanag ni PhilHealth spokesperson Israel Francis Pargas, ibig sabihin nito ay mas tumaas ang halaga ng sasagutin ng PhilHealth sa medical bills ng mga pasyente. Halimbawa, ang hemodialysis na dati ay 2,600 pesos kada session, ngayon ay 6,300 pesos na ang covered ng PhilHealth. 10 rare diseases naman ang mga bagong dagdag sa PhilHealth coverage, kabilang na ang COVID-19. Aros more than 90% increase ng kabuuan ng case rate. So yung dati halimbawang 10,000 na case rate natin, ngayon kung i-compute mo around 19,000 na siya. So ganun kalaki. Isa pa sa pinagandang benepisyo ng PhilHealth ay may kinalaman sa mga sakit sa puso o ischemic heart disease na isa sa mga pangunahing problemang medikal sa bansa. Partikular na dito ang heart attack o acute myocardial infarction. Ito medyo malaki yung ating increase dito kasi previously our coverage on this is 30,000 plus. Pero ngayon, halimbawa, ang ginawang serbisyo sa iyo ay fibrinolysis or yung nilagyan ka ng gamot para matunaw yung barak ng blood vessel sa ating puso. Ngayon, kino-cover na natin siya ng more than 100,000. At kung ooperahan ka naman, yung what is popularly known as angioplasty, from dati, ang ating coverage dyan is around 30,000 lang. Ngayon, kino-cover na natin siya ng 530,000 plus. Ang mga naoperahan naman na kailangan ng cardiac rehabilitation, aabot sa 6,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth. Dahil isang emergency case ang heart attack, kung nadala ang pasyente sa isang ospital na walang kakayahang manggamot, ay binabayaran na rin ng PhilHealth ang ambulance transfer para rito na umaabot ng nasa 21,000 pesos.
Isa pa sa mga bagong benepisyo na pinalawig ng PhilHealth ay para naman sa mga outpatient o mga pasyenteng hindi kailangang i-confine sa ospital. Kasama rito ang sumailalim sa medical procedure gaya sa laceration o laslas sa katawan na kailangan tahiin o iba pang simpleng operasyon. Pero kung halimbawa ikaw ay ina-asthma or halimbawa masakit ang ulo mo na dinala ka sa ospital pero hindi ka naman na-admit, pero trinit ka doon, wala yung dating coverage natin. So ngayon meron na. So yan ay isa sa mga bago. Binigyan diin naman ng PhilHealth na sa maraming kaso, halos wala na dapat babayaran ng pasyente sa ospital. Ngunit ito ay kung sa pampublikong pasilidad sumailalim at hindi sa pribadong ospital na tiyak may dagdag sa babayaran. Sa kabila ng zero subsidy ng pamahalaan sa PhilHealth ngayong taon, tiniyak ng ahensya na walang mawawalang benepisyo at maibibigay pa rin nila ang mga bagong benefit package. Para naman sa mga karagdagang katanungan o reklamo, payo ng PhilHealth ay tumawag sa kanilang hotline number 02-8662-2588. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang 6 na individual na nag-aalok ng mga pwesto sa Bangsamoro Parliament kapalit ng nasa 15 milyong piso. Nagpakilala pa umano ang mga sospek na may koneksyon sila sa Malacanang. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, sino ang inalok ng mga naarestong sospek at papaano na ikasa ng mga otoridad ang operasyon para mahuli ang mga ito? Magandang gabi, Rose. 8 million pesos nga yung alok ng mga sospek kada isang pwesto kay dating Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Magundadato, kung saan mabibigyan nga niya ng pwesto sa BARM yung kanyang anak at pamangkin. Pero lingid sa kaalaman ng mga sospek ay nakipag-ugnayan na si Magundadato sa National Bureau of Investigation, kung kaya kahapon January 2 ay kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ng NBI. Ayon kay dating Congressman Toto Magundadato, nagkasunduan niya sila na magbabayaran sa isang hotel sa Maynila. Ang meeting place natin is Manila Hotel. Then bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw, ganun. Sabi ko, sige. So, pero nai-report ko na rin sa bureau na itong tao na to, nangi-scam to, ginagamit yung palasyo, ginagamit si First Lady. Kasi sabi ko, kanino ba yan? Ng mga sino ba mga contact mo? Sabi niya, si First Lady. Ayon sa NBI, sinabi ng mga suspect na si First Lady Lisa Araneta Marcos paan nila ang magpapacilitate ng appointment ng anak at pamangkin ni Magundadato. Pero pinabulaan na naman ito ng palasyo matapos magsagawa ng verification ng NBI sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Na when we check with the palace, wala, hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace, sa Malacanang. Sinabi pa ni Magundadato na kilala niya ang isa sa mga ito na minsan anya siyang naloko. Si Dayan, noong 2022 kilala ko na siya. Oo, pero naputo lang yung nung may nagawa siyang hindi rin maganda sa akin. Pinagbigyan ko rin kasi sabi niya sa akin noon, buntis siya. And here again, meron na namang nagawang sabi niya din sa akin kapon, buntis na naman. Sabi ko, another pagbubuntis naman. Rose, sa ngayon ay nasa kustodiya na nga ng NBI itong mga naarestong suspect na maharap sa kasong syndicated estafa at usurpation of authority. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Rose. Benedict, meron pa bang tinutugis na mga kasabwat itong mga nahuli ng NBI na sinasabing mga scammer? Yes, Rose, tama ka dyan. At yung mga nakuha nga gadget dito sa mga suspect ay isa sa ilalim din ng NBI sa digital forensic para nga malaman yung mga transaksyon ng mga ito. Rose. Alright, maraming salamat Benedict Samson ng ulat ng live mula sa Pasay City.
Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine Navy ang submarine drone na natagpuan ng mga mangingisda sa karagatan malapit sa Masbate nitong nakaraang araw. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sa ngayon ay wala pang resulta ang pagsiyasat ng sandatahang lakas kung saan galing at kung ano-ano ang kakayahan nito. Inaalam din ang mga sasakyang pandagat na dumaan sa lugar kung saan natagpuan ang drone. Pero ang malinaw anya sa ngayon, ang naturang drone ay ginagamit sa surveillance o pagmamatyag. Of course, inaalam talaga natin yung punot dulo nito, no? Kasi meron tong national security implications. Very obviously, itong drone na ito is used for reconnaissance and surveillance, no? So it's imperative for the Philippines to determine kung saan ito nanggaling at atong ginagawa nito sa loob ng ating archipelagic waters. Maaaring umabot sa 9.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na pwedeng maranasan ng bansa sa buwan ng Enero hanggang Marso, bunsod ng amihan season. Ngunit ayon sa Pag-asa, maaari pa itong bumaba dahil sa paglamig ng klima na dulot ng mga pag-ulan dahil sa La Nina. Ito ang balita ni JP Nunez. Tahan pa natin yung medyo mas lalamig pa yung ating temperatura sa darating na mga araw, lalong-lalo na dito sa may northern portion ng Luzon area, particularly yung mga mountainous areas natin dyan sa may Baguio and Car region. November 2024 pa nagpalabas ng abiso ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa sa onset ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Ito yung malamig na hanging nanggagaling sa China at Siberia. Ngayong Enero at Pebrero ang inaasahang panahon kung kailan mararanasan ang amihan surge o yung pagbaba ng temperatura na magdudulot ng matinding lamig. Ayon sa head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa na si Annalisa Solis, 9.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura na pwedeng maranasan sa mga buwan na ito. Possible po ang predicted lowest temperature natin ngayong amihan ay mga around 9.4 na kung kukumpara natin dun sa nangyari noong 2024 na 7.2 medyo mas mataas kaysa nung last year. Pero yan ay forecast pa rin, may mga possible pa rin dahil nga meron tayong minomonitor na La Nina conditions na posibleng ito ay makapag-contribute dun sa pagiging mababa ang magiging temperatura natin ngayong pagpasok ng surge or yung peak ng amihan season. Hindi tiyak kung anong petsa maitatala ang lowest temperature pero maaaring umabot pa hanggang buwan ng Marso ang amihan season. Kung titingnan natin ay late yung pag-onset ng ating Northeast Monsoon dahil meron din yung epekto yung pagkakaroon ng mga sunod-sunod na bagyo na naranasan natin last November, October, November. So nagkaroon din yun ng implikasyon dun sa arrival ng ating Northeast Monsoon. So ibig sabihin kung late ang onset ng ating Northeast Monsoon, so possible at least sa March ay posible pa rin ito na magtatagal yung ating amihan season. Samantala dahil nararanasan pa rin ang epekto ng La Nina sa bansa, makararanas pa rin anya ng mga pag-ulan kasabay ng amihan. At kapag mas madalas ang mga pag-ulan, lalo pang bababa ang temperaturang dulot ng amihan. Ayon sa Pag-asa, dahil sa La Nina, ngayong buwan ng Enero at Pebrero pwedeng makaranas ng isang bagyo o kaya ng low pressure area sa bansa. La Nina-like conditions ay nandyan pa rin. Mataas ang mga posibilidad na makakaranas pa rin tayo ng maraming mga pag-uulan gaya ng nararanasan natin ngayon. Ang payo ng Pag-asa sa publiko lalo na sa mga may planong dumayo sa mga matataas na lugar tulad ng Benguet, Baguio o Tagaytay, maging handa sa mararanasang lamig. Magsuot tayo ng mga panangga sa ating katawan para at least malabanan natin yung malamig na temperatura. So mag-jacket tayo. So ito din yung time natin na yung outfit of the day natin, yung OOTD natin. So pwede tayong mag-jacket at magkaroon ng mga magagandang sweatshirt. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Simula bukas, inaasahang mararanasan na ang pagdagsa ng mga motorista pabalik ng Maynila matapos ang long holiday. Ayon sa North Luzon Expressway Management, marami na ang pabalik ng Maynila pero tututukan nila ang Bocaue Toll Plaza na daraanan ng maraming mga sasakyan galing Norte at Central Luzon. Mula sa Balintawak Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bocaue Toll Plaza? May mga pagbigat na ba ng trapiko na nararanasan ngayon? Rosalie, magandang gabi. Kanina sa buong maghapon ay naging maluwag ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway, lalo na sa mga toll plaza. Pero ngayong rush hour na ay nagkakaroon na nga ng build-up o light to moderate traffic ang nararanasan dito sa RFID lane at cash lane dito sa Balintawak Toll Plaza. Nakadeploy hanggang ngayong sa North Luzon Expressway ang mga patrol crew na magrurubing sa mga toll plaza at sa mga toll plaza at NLEX interchange, habang ang mga tellers naman ay nasa kanilang mga toll lanes na nag-a-assist sa mga toll plaza. Ang mga traffic marshal at gayon din ang security guard ay mga nasa interchange din. Kasama naman sa incident response team na naka-assign sa mga clearing ng mga incident at mayroon ding tow trucks. Ayon kay NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio, inaasahan nila na ang pagbigat ng daloy ng trapiko bukas, araw ng Sabado, Linggo at hanggang madaling araw ng Lunes. Pangunay nilang binabantayan sa NLEX ang Bocaue Toll Plaza southbound area dahil sa pagdagsa ng mga nagbakasyon galing Norte at Central Luzon. Sakaling mag-build up o bumigat ang traffic sa RFID, lalo na sa mga cash lane, magdadagdag ang NLEX ng additional cash lane. Gayon din sa mga babiyahe pabalik ng Norte sa Balintawak Toll Plaza. Paraan ito ng NLEX Management para maibsan ang traffic congestion at mabigat na daloy ng trapiko dito ng mga sasakyan. Opo, yung RFID natin nasa mga 14 lanes. 3 lanes lang po kasi yung cash lanes po natin. So, pag umahaba po yung pila dito sa cash lanes, nagdadagdag po tayo ng cash lane. Convert po from RFID for as long as hindi naman maapektuhan yung ating RFID users. At para makaiwas at mabawasan ang heavy traffic sa NLEX, paalala ng Presidente na si Robin Ignacio sa mga wala pa ring RFID hanggang ngayon na available pa ang mga pagpapakabit ng RFID sa customer service ng NLEX. Kailangan lang na may minimum 500 pesos para sa load at pwede rin na magpa-load sa mga gasoline station sa expressway at kailangan din mag-maintain ng sapat sa kanilang load. Samantala, may ilang mga insidente ang naitala sa NLEX sa taong 2024 gaya ng rear collision at nagkasagian. Meron ding naitalang ilang aksidente kung saan agad na mga naisugod sa ospital sa Pampanga ang mga nasaktan. Sakaling masiraan ng sasakyan, mayroon pa ring allotted na pre-towing ang pamunuan ng NLEX. Ang free towing natin implementation ay during peak period. So nag-umpisa po kami noong December 20, that's Friday, hanggang December 20 to 6 a.m. Yung mga pauwi naman nating mga kababayan, umpisa po January 3, 6 a.m. hanggang January 6, 6 a.m. Monday po yun. Paalala pa rin ng NLEX Management sa mga motorista, siguraduhin na na-check ng maayos at nasa kondisyon ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe sa expressway, gayon din ang mga driver. Siguraduhin din na may RFID na at may sapat na load ang RFID nila. Maaaring tumawag sa NLEX hotline at NLEX 0235,000. Samantala, bukod sa Bocaue Toll Plaza, kasama rin sa mga babantayan ng NLEX bukas ay ang Karuhatan, Mindanao area, Harbor Link Interchange toward Valenzuela area hanggang May Kawayan at maging itong Bocaue Toll Plaza.
Sa ngayon nga ay Rosalie, kung mapapansin mo, wala na rin masyadong pila ngayon na nagpapakabit ng RFID dahil mga bandang alas 7 lang ay sarado na nga itong customer service dito sa mga magpapa-install, magpapa-replace ng RFID. Pero meron naman dito pwede pa rin magpa-load hanggang alas 7 lang din ng gabi. At Rosalie, sa sitwasyon dito sa Balintawak Toll Plaza ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito at wala namang naging aberya ang ating mga motorista sa pagdaan ng mga sasakyan, lalo na yung mga may RFID sticker. At yan, Monty Latest Live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Rosalie. O Nestor, nabanggit mo na may mga naitalang aksidente. Pero meron bang binanggit ang NLEX management kung ilan, particularly yung road crashes na naitala sa NLEX? At papaano naman ang ginagawa ng NLEX management para maiwasan ito sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe ngayong weekend hanggang madaling araw ng Lunes pabalik ng Maynila? Rosalie, base doon sa ayon kay Robin Ignacio, nasa 20 na mga aksidente ang naitala dito sa North Luzon Expressway. Karamihan dito ay mga rear collision o yung mga minor accident ng mga nagkasagian lang. Pero sa major accident, isa lang yung talagang naitala na talagang matinding aksidente doon nga sa San Fernando, Pampanga, kung saan nga ay 5 ang nasabing ang nasugatan at dinala doon sa JBL Hospital na nakasakay sa minibus. At sa sitwasyon naman doon sa traffic, yung pagbabantay ng NLEX management, sinasabi nila na ngayon mamayang madaling araw ay posibleng mas maranasan yung pag-uwi ng mga kababayan natin pabalik ng Metro Manila, at ito nga yung na-expect na traffic congestion lalo na sa Bukawi Toll Plaza hanggang sa Sabado ng gabi, at tatagal ito, aabangan nila hanggang Linggo at Lunes ng madaling araw, kung saan nga ay maraming mga kababayan natin na mga uuwi. Pero merong 1,500 na mga NLEX personnel na nakadeploy pa rin hanggang January 6, kung saan nga sila ay magbabantay at magpapatrol, magro-roving doon sa mga iba't ibang area sa mga toll plaza, partikular dito sa Balintawak at sa Bukawi Toll Plaza. Rosalie. Alright, maraming salamat Nestor Torres ng ulat ng live mula sa Balintawak Toll Plaza. Simula ngayong taon ay makatatanggap na ng medical allowance ang mga empleyado ng pamahalaan, alinsunod sa nilagdaang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ba magagamit ang benepisyong ito at lahat ba ng kawani ng gobyerno ay sakop nito? Ito ang balita ni Ivan Alvarez. For us to have a healthy workforce, there should be available medical benefits. So with this medical allowance, the government will strengthen the health and financial security of government employees while ensuring a healthy workforce in the performance of their functions. 7,000 pesos na medical allowance kada taon. Yan ang isa sa mga good news para sa mga empleyado ng pamahalaan ngayong 2025. Ito'y dahil inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang guidelines, rules at regulations sa medical allowance para sa mga qualified government personnel. Alinsunod ito sa Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024. Ngunit ano nga ba ang kasukasuan nito at paano ito magagamit ng mga empleyado ng gobyerno? Ayon kay DBM Organization, Position Classification and Compensation Bureau Director Gerald Arhanda, ito ay isang uri ng subsidy upang magkaroon ng access sa iba't ibang healthcare services ang government workers. Qualified civilian government employees will receive medical allowance in the amount of not exceeding 7,000 for each qualified employee, and yung medical allowance will be used as a subsidy to avail of the health and maintenance organization type of benefits o yung mga HMO type. Kabilang sa mga maaaring makapag-avail nito ay ang mga empleyadong higit 6 na buwan ang nagtatrabaho sa kahit anumang ahensya ng gobyerno. Yung pong cover nito ay mga regular, contractual, and casual employees na merong at least 6 months of government service, provided yung kanila pong appointments are attested by the Civil Service Commission.
Samantala, hindi naman covered ng medical allowance ang mga contract of service at job order employees. Ayon kay Director Handa, maaaring matanggap ang allowance na ito sa iba't ibang paraan. Si agency yung magpaprocure ng HMO type benefits para sa kanilang government employees, or pwede rin naman na i-course through doon sa mga employees organizations or group. Maaari din itong makuha sa pamamagitan ng cash, ngunit may mga kailangan munang ipasang papeles para dito. Provided magsasabit sila ng mga proof of documents. So meron dito ng halimbawa, isa sa mga documents yung enrollment form, yung HMO card, among others. Nakadepende naman sa bawat ahensya ng gobyerno, pati ng local government unit o LGUs, kung paano at kailan ipamamahagi ang medical allowance sa kanilang mga tauhan. Pero we are hoping na dapat as early as possible, kasi po usually, di ba po, ang HMO naman ay usually 1-year coverage. So dapat uma-avail nila ng January, so February onwards, meron na silang HMO benefits. Aniya, kailangan gumawa ng implementing rules and guidelines ang mga ahensya at departamento kung papaano igagrant ang medical allowances upang masiguro na magagamit ito sa medikal na pangangailangan ng mga manggagawa. Siniguro naman ng DBM na nasa mga ahensya na ang budget para sa inaprobahang medical allowance at kung kinakailangan ng karagdagang pondo ay mayroong paghuhugutan mula sa Miscellaneous Personal Benefits Fund. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang lalaki ang nasawi sa sunog na tumupok sa 20 bahay sa Camp 4 Cannon Road, Tuba, Benguet noong January 1. Ayon sa inisyal na investigasyon, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Bahay ni Tinipak yun, faulty electrical wires. Short circuit sa loob ng isang lumang bahay ang nakitang dahilan ng sunog na tumupok sa 27 bahay sa Camp 7 sa Cannon Road, Tuba, Benguet noong January 1. Isa ang nasawi sa insidente. Ayon sa mga saksi, nagsimulang apoy sa isa sa mga linya ng kuryente ng isang boarding house. Ayon sa opisyal ng barangay, bagamat mahigit 100 individual ang naapektuhan ng sunog, ay wala namang nangailangan ng evacuation center dahil sa kani-kanilang kaanak nila piniling manuluyan. Ayon pa sa kapitan ng barangay, ito ang kauna-unang sunog sa kanilang lugar sa pagpasok ng taon. Nanawagan ito ng tulong para sa mga nasunugan. Medyo mahirap kasi kanya-kanya ng mag-volunteer at saka yung unang kailangan din dito na mga pagkain. Pagsimula uli, paano sila magsimula uli sa kanilang buhay. Ayan. Si Mang Monroe na kabilang sa mga nabiktima, hindi pa makapag-isip ng maayos kung paano makakabangon. Mahirap na hirap kasi wala akong nasalba, yung damit ko na at yung hawak kong flashlight. Yung government IDs ko wala rin hindi ko nasalba. Tapos yung buti na lang maraming donasyon na pagkain. Porsigido naman si Alice na magpatuloy sa kabila, naabo na lang ang natira sa kanyang bahay. Mabigat sa loob pero kailangang tanggapin, mag-move on na lang kaysa naman magdoble logi ka sa buhay mo. Siyempre manghihina ka naman. Pero wala na, kailangang tanggapin. Kaya talagang mas magandang manakawan ka kaysa talaga yung masunugan ka. Ayon sa mga nasunugan, ang mga pangunahing kailangan nila ay pagkain, tubig at pinansyal na tulong para muling makapagsimula. Samantala, naiuwi na sa Mountain Province ang labi ni Eric Pasio na nasawi sa sunog. Higit 6 na po na Philippine National Police at nasa 100 na mga volunteers ang kasalukuyang tulong-tulong sa clearing operations sa pinangyarihan ng sunog. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental at ng Office of Civil Defense ang posibleng decampment o pagpapauwi sa mga evacuee.
Ito ay kahit patuloy ang pag-aalboroto at nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Ito ang balita ni Gladys Towabi. Maari pong magsanhi o lumikha ng mga PDC o pyroclastic flows ang malakas sa pagsabog na pwede pong bumaba sa lahat po ng dalisdis sa buong slopes po ng bulkan except siguro doon sa northern part. Sa malaking bahagi po ng bulkan sa paligid dito ay meron po tayong mapanganib ng mga PDC o pyroclastic flows na bababa po ng bulkan at ito po ay maaring dumaloy hanggang sa 10, 12, 14 na kilometro mula po sa bulkan. Kaya po kapag alert level 4 kailangan po natin magpalisas ng mas malaking area sa paligid po ng bulkan. Tuloy ang paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan sa Negros Island na maghanda sa tinatawag na worst-case scenario. Sa gitna ito ng ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Kanlaon at posibilidad na masundan pa ang malakas na pagsabog noong December 2024. Sa kabila nito, pinag-aaralan na umano ng provincial government ng Negros Occidental ang posibilidad na pauwiin na ang mga evacuee na apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Inaalala umano nila ang kalusugan ng mga evacuee at maaaring mapagod na ang mga ito sa matagal na pananatili sa evacuation centers. Kaugnay nito, nakatakdang magpulong ang Office of Civil Defense Region 6 at Negros Occidental LGU ukol sa issue. Ayon kay Tina Mayor, ang tagapagsalita ng OCD6, ang usaping decamp ay nangangailangan ng masusing pagsusuri upang wag maisaalang-alang ang kaligtasan ng mga residente. Nagpapatuloy rin aniya ang panawagan nilang kooperasyon ng bawat LGU, lalo na sa pagpapatupad ng evacuation at safety protocols. Sa tala ng OCD, as of January 2, nasa 4,387 ang mga pamilyang nasa mga evacuation center, habang 2,195 families naman ang nakikituloy sa kamag-anak o kakilala sa ibang lugar. Una nang sinabi ng PHIVOLCS na dapat ilikas ang mga residente na nasa loob ng 4 to 6 km permanent danger zone ng bulkan. Sa tala ng ahensya, patuloy ang pagyanig at pagbubuga ng abo at sulfur dioxide ng Kanlaon na maaaring indikasyon ng paggalaw ng magma. Kabagal po ng paggalaw ng magma kaya po medyo matagal po ang pag-develop po ng Andres Canlaon volcano. Pero nandiyan na po ulit ang panganib ng biglang pagputok ng bulkan at ito pong patuloy na pagbuga ng abo, ito po ay isang importanteng senyales na meron pong magma na gumagalaw at naghihinga po ng volcanic gas na may kasama pong abo. Dahil sa mga aktibidad na ito, babala ng PHIVOLCS na posibleng iakyat pa sa Alert Level 4 ang alert status ng bulkan, kung saan naabot sa 10 kilometers o higit pa ang magiging danger zone mula sa bulkan, kaya mas madadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang kailangang ilikas. Gladys Towabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang umabot na sa higit 21,000 units ng dugo ang naibahagi ng Members Church of God International sa loob ng nagdaang taon. At ilan nga sa mga naging volunteers sa blood donation ay mga dating nangailangan ng dugo na nais ding makatulong sa iba. Ito ang balita ni Mia Alonso. Alam ko po kasi yung hirap ng pangailangan pagka lalo na kung yung kasama mo sa buhay madalas mangailangan ng dugo. Lalo na po yung dati ko pong mister, 2 years po siya nagdialysis. Halos every month po yata nangangailangan kami ng dugo. Naghahanap po kami ng donor. Batid ng ilang kababayan ang hirap sa paghanap ng dugo, maidugtong lamang sa kanilang mga mahal sa buhay na nangangailangan. Si Mang Dario, hindi naging hadlang ang kapansanan upang maging daan sa pagdudugtong ng buhay sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pagdodonate ng kanyang dugo. Ako naman, kasi ako di ko naisip na kahit ganito ako, hindi ko akalain makakapag-donate pala ako ng dugo. Kaya para sa akin, kagalakan na rin sa akin yun. Kahit paano, naano ko yung mga kapatid na kapatao na kahit
sa maliit man lang na paraan, makatulong ako. Sa loob ng taong 2024, tuloy-tuloy na nakibahagi ang Members Church of God International sa blood donation drive. Sa first quarter ng nakalipas na taon, 5,035 blood units ang na-donate ng MCGI. 6,360 naman sa second quarter. 5,039 naman sa third quarter habang 4,700 naman noong fourth quarter. Sa kabuuan, 21,134 bags ng dugo ang na-donate ng MCGI. Sa ilalim ng Republic Act 7719 o ang The National Blood Services Act of 1994, hinihikayat ang lahat na voluntaryong mag-donate ng dugo upang magkaroon ng sufficient at safe na mga supply sa ospital maging sa mga blood institution na maaaring magamit ng mga pasyenteng mangangailangan. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na maging kabahagi ng inisyatibong ito. Personally, ang pag-donate po ng dugo ay sobrang mahalaga dahil hindi lang po tayo nakakatulong sa isa o sa dalawang pasyente pag nag-donate po tayo ng isang unit ng dugo. Maaari po tayong makatulong o makapagdugtong ng buhay sa hanggang 3 tao. Maaaring mag-donate ng dugo ang mga nasa edad 18 hanggang 60 na mayroong maayos na pangangatawan, base rin sa magiging assessment ng mga doktor. Pwede ring mag-donate ang mga menor de edad 16 hanggang 17 taong gulang, basta't mayroong consent o pahintulot mula sa kanilang magulang o guardian. Ito ay inisyatibong napakaganda dahil alam naman natin, sabi nga po ni Kuya Daniel na siyang patnugot ng ganitong gawain, ang dugo ay hindi na ma-manufacture. Wala pong pabrika ng dugo, kundi ito ay talagang manggagaling sa tao na live donor at iniipon nga lamang po ng mga ahensyang kinauukulan. Ayon sa mga eksperto, pakinabang ang blood donation hindi lamang sa mga recipient, kundi maging sa donors dahil nagkakaroon ng blood regeneration sa kanilang katawan. Kung nananawagang patuloy sa mga members po ng MCGI or even sa non-members, sama-sama po tayo, sabi ni Kuya, na gumawa ng mabuti at ang isang pinakamaganda nating magagawang mabuti ay yung tayo po'y mag-offer ng ating dugo sa mga nangangailangan. Napakataas po kasi ng demand ng dugo sa ating panahon na maraming may sakit, lalo na po yung mga dinadialysis. Dagdag pa nito, sa pagpasok ng taong 2025, ipagpapatuloy ng MCGI ang malawakang paggawa ng mabuti sa lahat sa awa at tulong ng Diyos. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, napansin nyo ba yung expiration date dito sa mga bottled water? Baka isipin nyo nasisira ang tubig, ha? Kalma lang, hindi po nasisira ang tubig. Pero ang bote, ibang usapan yan. Ang plastic bottle pwedeng masira kapag tumagal, lalo na kung naiwan sa init o nabilad sa araw. Kapag ganito, posibleng lumipat ang ilang kemikal mula sa plastic papunta sa tubig. Pero don't worry, simple lang ang solusyon. Itabi ang bottled water sa malamig at madilim na lugar. Ang expiration date ay para tiyaking safe pa rin ang bote at syempre ang tubig na iniinom mo. Kaya't iwasang iwan ang bottled water sa mainit na lugar tulad ng kotse o sa ilalim ng init ng araw. Manatili pong hydrated at alisto. Tandaan at huwag kalimutan, hindi po ang tubig ang na-expire kundi ang bote. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Panaghoy 3:31 hanggang 32 na nagsasabi, sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman, sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.